Kinumpirma ni Alexa Miro, 30, na si Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, 31, ang tinutukoy niyang naging kasintahan sa loob ng 5 taon. Tuluyan niyang inamin ang nakaraan nila ni Sandro nang makapanayam ng PEP.ph, Philippine Entertainment Portal, sa sidelines ng Mediacom ng TV5 reality show na Singgaling Celebrity Edition. Ginanap ang event sa Paddy's Point sa Tomas Morato, Quezon City kahapon, September 25, 2025. Consistent sina Alexa at Sandro sa pagsasabi sa mga panayam sa kanila noon na malapit lamang silang magkaibigan. Reason behind that decision was for safety purposes and precautions because syempre kasi sila ang ating first family. Saad ni Alexa nang tanungin kung bakit siya pumayag sa setup na itago sa publiko ang kanilang relasyon ni Sandro. Pagpapatuloy niya, malaki ang tiwala ko sa bigger picture, even though there are many things that we don't understand. I believe it's always right to always look at the bigger picture. Baka there's a grand scheme of things na di natin nare-realize na better for everyone. 3 araw pa lang ang nagdaan mula nang maglabas ng saloobin si Alexa tungkol sa heartbreak niya via TikTok Live. Bakit sa tinagal ng panahong itinago niya ang kanyang buhay pag-ibig ay nagdesisyon siyang magsalita sa TikTok Live? Nasaktan kasi talaga ako sa mga huling kaganapan kaya siguro naramdaman ko na baka panahon na para magsabi ng totoo, katwiran ni Alexa. Di ko rin alam, Di ko pa nasasagot ang katanungan na yan kasi very fresh pa yung nangyayari. Parang nangyari lang ito lately. I'm still wrapping my head around it kung bakit ko nga ba nagawa yun, ano ba ang purpose nun. Tulad nito, mayroon naman tayong maaayos na interviews. Parang siguro nung panahon na yun, di lang ako nakapag-isip ng maayos. But I forgive myself for it. We are just human at the end of the day. Nilinaw ni Alexa na hindi siya nag-iingay para lamang sa publicity. Lahad niya, hindi naman ako gumigimik o nag-iingay. Mayroon lang akong personal na nararamdaman, na pinagdadaanan sa buhay ko, kaya ako nakapag-TikTok live nga at nasabi ko yung mga nasabi ko doon. Wala naman akong gustong saktan o paringgan talaga. Parang nagkataon lang na wrong place, wrong time. I was so full of emotions. I was angry so I wanted to speak up. Di ko lang kasi alam kung kailan darating ang tamang panahon para makapag-speak up pero baka naramdaman ko nung panahon na yon. Marami sa mga magkasintahan sa showbiz ang umaamin lang kapag hiwalay na. Sa kaso nina Alexa at Sandro, may mga bagay daw silang isinaalang-alang. Paliwanag ni Alexa, ako kasi pangarap ko noon na ipagmalaki rin ng boyfriend because who doesn't like that, right? But when it was told naman to me, I have known naman his reasons. Wala naman akong violent reactions because nga like I've said na iintindihan ko. But with other celebrities who also do that, siguro desisyon nila yun para their relationship remains between the two of you and hindi masyado maraming komento na pumasok para mas malaki yung chance of the relationship working out. Siguro ganun ko lang siya tingnan. Hindi pa raw sila nagkakausap ulit ni Sandro. Hindi pa pero okay naman siguro. I wish him well. I wish him nothing but the best, ani Alexa. Posible bang magbalikan sila? Tingnan natin, why not? I will always have love for him, that will never change. Sa kanyang TikTok live unang inihayag ni Alexa na third party ang dahilan ng hiwalayan nila ni Sandro, at itinuturo niya ang aktres na si Frankie Russell na naugnay umano sa nobyo. Sinabi rin ni Alexa na sinubukan niyang kausapin si Frankie nang magkita sila sa isang club. Pero sa halip daw na ipinaliwanag ni Frankie kung ano talaga ang namagitan sa kanila ni Sandro, nabastusan daw si Alexa sa tinuran nito sa kanya. Kasama raw ni Alexa noon ang kaibigang si Barbie Imperial. Kung ano man ang nasabi ko sa live, hanggang doon na lang muna siguro, sabi ni Alexa nang tanungin tungkol sa sinasabi N.